Energy FM. Energy. Hi, Bangga. Tajuchu. Energy FM. Ako po si Emelinda ay Serena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pakinggan po natin si Gina Lucia at paano siya natulungan ng iBerry. Yung mata ko may katarak na. Yung iBerry, inom ako ng 10 days, maganda na yung paningin ko. Yung iBerry, sobra ka epektibo. Mawala yung makati pag nakatik ng iBerry. Wag mo sabihin, Radyo! Wag mo sabihin, Radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Number 1, 06.7 Energy FM. Hello! Welcome back mga pangga! Yes, yo! Again, happy Wednesday! Oras po natin, 1:22. Yes, it's 1:22 na. Ayan. Ang bilis ng oras, no? Parang kanina lang kumakain ka, tapos ngayon, ano ka na? Nagtsatsa ka na or nagkakape ka na. Nako, wag mong kakalimutan na gamitin ang MX3 Coffee. Ayan. Yan ang pinaka-safe sa lahat at pinaka-nakakatulong sa ating pangangatawan. So, eto, konting reminder lang muna para sa mga coffee lover, ha? Meron po tayong MX3 Coffee Mix dahil ito ay may high source of vitamin C at calcium. Nakakatulong to sa ating pangangatawan. Meron din po siyang antioxidant benefits at cholesterol-free pa. Ito rin po ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na tinatawag na sucralose. Ito yung hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels and blood pressure. Ayan. Para makasigurong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili. Dapat lang po nasa mga leading drugstores nationwide kayo bibili. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. At dahil dyan, ayan, live na live po tayo ngayon on Facebook. Kaya naman, please like and share. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon, ayan, sa mga bus, sa mga jeep, sa kanilang mga sasakyan, sa taxi, sa Grab, kung saan man kayo nakikinig. Kung gusto nyo akong makita, open your cellphone. Ngayon na, dot-dotin mo na yan, ha? Pindutin mo na yan. Tapos, ilagay mo na sa Facebook, Energy FM 106.7. O, ipabahabol naman doon na Happy Valentine's Day to my wife, sabi ni Arch. Sa kanyang wife na si Pearl Monzon, dyan sa California. Palakpakan natin lahat ng mga OFWs na nanonood din ng live natin ngayon. Huwag niyo pong kalimutang i-like and share ang ating live para bongga at masaya po tayong lahat, di ba? O, ayan. Sige, habang sinishare mo yan, magkape-kape ka lang muna dyan at namnamin ang sarap ng MX3 Coffee habang ikaw ay nakikinig sa magiging kwento natin ngayon. Eto na nga, simulan na po natin at wag na nating patagalin pa. Mamaya pwede ka rin mag-comment sa ating story for today. So, wag na nating pahirapan pa ang mga puso ninyo. Nagmamadali talaga kasi ang dami na ano pong story ngayon. Oo, simulan na po natin. Okay, ang ating story for today, dito lang yan sa Sincerely, Kara. Paano nga ba maging totoong kaibigan? Ano nga ba ang qualities na dapat mong dalhin kung gusto mong maging totoong kaibigan? At saan nga ba ito nasusukat? Ito ang story ni Joanne. Meron siyang best friend ng sobrang tagal ng panahon.
Mula high school hanggang college, magkasama na sila at parang pamilya na ang turing nila sa isa't isa. Dahil magkakaibigan din ang mga pamilya nila. Bilang best friend, concerned siya sa kaibigan niya. Kaya naman wala siyang ginawa kundi payuhan ang best friend niya kung ano ang tamang gawin. Kaso nga lang, yung kaibigan niya, hindi sinusunod lahat ng payo niya at napakatigas ng ulo. Yung best friend niya ay may boyfriend for 4 years at niloloko. Merong ibang babae, yung lalaki, at kapag tapos na, babalik ulit sa best friend niya. Ang masakla pa dito, ilang beses nang nabuntis yung kaibigan ni Joanne at laging pinapalaglag. Dahil yun daw ang gusto ng lalaki at hindi pa handa sa responsibilidad. At ilang beses na niyang sinabihan na breakin mo na yan, tama na. Pero ang ending, sila pa rin hanggang ngayon. So bothered si Joanne dahil gusto niyang paghiwalayin ang best friend niya at ang boyfriend nito. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Hi gandang Kara, ako po si Joanne, taga Laguna. Bilang kaibigan, ang hangad ko lang sa kaibigan ko ay maging masaya siya sa tamang tao. Meron po akong kaibigan. Simula high school hanggang ngayon na college na kami, malapit na ako sa kanya at sa pamilya niya. Bali, ito po ang aming naging problema. Patagal ng patagal, parang tuwing humihingi siya ng advice sa akin, binabaliwala niya lang ito. Mayroon siyang boyfriend. 4 years na sila mahigit. Sa bawat paghihiwalay nila, lagi siyang humingi sa akin ng advice kung ano ba yung dapat niyang gawin. Sa totoo lang, gusto ko silang paghiwalayin. Dahil nalaman ko na ilang beses na siyang nagpapalaglag dahil ayaw ng boyfriend niya daw na may mabuo. Dahil sabi nito, hindi pa daw siya ready magkaroon ng pamilya. Isa pa rito, kapag sila ay nag-aaway, nakikipagtalik yung boyfriend niya sa iba. Tapos, pag nagsawa ito, babalikan niya ulit yung kaibigan ko. Ilang beses na itong nangyari kaso hindi ako pinapakinggan ng kaibigan ko. Siguro ito ay dahil feeling niya wala lang tatanggap na lalaki sa kanya dahil binaboy na ng boyfriend niya ang kanyang pagkatao. Gandang Kara, ano po ba ang dapat kong gawin bilang isang kaibigan? Hirap nga naman kasi, di ba, kung payo ka ng payo tas wala naman ding ginagawa. Anong gagawin natin? Hindi pa rin naman sinusunod. Sabi pa dito, ate, it's not your life anymore. Nagawa mo na ang part mo. So, pabayaan mo na sila. Aray ko. Yun ang pinakamasakit sa lahat eh. Yung susukuan mo ng advicean yung friend mo. Kasi, wala ka naman na magagawa eh. Tama naman. It's not your life. Ay, nako. Anyways, ito naman ang masasabi ko sa story ng best friend ni Joanne. Alam mo, ang masasabi ko dun sa boyfriend nung kaibigan mo, ano siya no? Manipulative partner kapag sinabi niya kailangan yun yung mangyari. No? Pag sinabi niya ipalaglag, ipalaglag. At ginagawa naman ng friend mo. Meron siyang lack of care for human life. Diba? Hirap yan. Pero ikaw, ang masasabi ko sa'yo, just stay calm. Gawin mo lang ang part mo and spend more time talking about her ideals for life and relationships. Don't tell her to break up. Kasi the more na sinasabihan mo yung kaibigan mo ng breakin mo na yan, iwan mo na yan. Iba yung psychological effect nun eh. Lalo niyang hindi gagawin. And proven na yun. So don't tell her to break up. Give her the chance to see the light. Yun yung kailangan mong ipaintindi sa kanya at ipakita sa kanya. And then let her decide. Diba?
Help her to see things her own way. And make her vision of a happy life her reality. Kailangan mong ipakita sa kanya at ipamukha sa kanya na there's more to life at marami ka pang makikilalang tao sa buhay mo. Marami pang lalaki din na pwedeng dumating sa'yo. Hindi mo lang siya nakikita ngayon dahil nakafocus ka dun sa lalaking yan. Ganun naman talaga eh. Hindi natin makikita yung mga bagay na nasa paligid natin. Kapag sa isang bagay lang tayo nakatutok, dun lang tayo nakatingin. So hindi mo namamalayan, ay may dumaan na palang magandang bagay. Ay may dumaan na palang ganito. Kasi nakatutok ka sa isang bagay lang. So yon yung kailangan niyang ma-realize. And help her realize those things. Kasi hanggat hindi niya nare-realize yon, tuloy-tuloy pa rin siya. Pero doon naman sa pagpapalaglag ng bata, isa pa yan na kailangan mo talagang iparealize sa kanya. Number 1, ang pagpapahalaga sa buhay ng isang tao. Napakalaking bagay niya na pwede mong ituro sa kanya. Kailangan mong ipaunawa sa kanya yon na you have to respect life. So spend more time with her para makapag-usap kayo lagi ng mga ganong bagay. Huwag mo siyang sukuan. Kasi sabi mo nga matagal na kayo magkaibigan at kapag kaibigan mo ang isang tao, concern ka sa kanya eh. Mahal mo siya bilang kaibigan. And diba, love is patient? So if you love your friend, be patient. Huwag kang sumuko. Kasi kung susuko ka, sino na lang ang mag-guide sa kanya? Lalo na kung matigas pala talaga ulo niya. Pero kung ginawa mo na lahat, at ayaw pa rin niya, then, baka it's time to stop. Baka kailangan niya na ng mga realizations. Kung paulit-ulit siya nagpapalaglag, malaking kasalanan yun. Then iparamdam mo sa kanya na hindi ka natutuwa sa desisyon niya. Medyo mag-back off ka. Para ma-realize niya na bakit di na kumukontak sa akin si Joanne. Baka talagang napagod na yun sa akin kasi gumagawa ako ng malaking kasalanan. Okay lang yung ibang kasalanan eh, pero yung pagpapalaglag tapos andyan ka pa rin, para ka na rin accessory. Dahil pinaparamdam mo sa kanya na okay lang yun sa'yo. Iparamdam mo na galit ka. Iparamdam mo na ayaw mo nun. Na hindi ka niya maaasahan sa ganong bagay. Love problems, okay lang. Family problems, okay lang. Kung maging matigas ang ulo niya. Pero kapag yun na ang usapan, iba na yun. Pagiging kriminal na yun eh. Kailangan niyang maramdaman na ayaw mo nun. Para ma-realize niya ang mga bagay-bagay. Kasi kailangan maliwanagan siya. Kailangan maintindihan niya kung ano ba talaga ang buhay. At hindi niya buhay yung boyfriend niya. Lalo na kung walang respeto sa kanya at niloloko lang naman siya. Babalikan lang siya anytime na gusto ng lalaki. After magloko. Hindi worth it. So give her the chance to see the light. Help her see the light. And gaya nga na sinabi ko kanina, do your part. But remember, it has to be her choice. Sincerely, Kara.